Naghahanap pa kayo ng dessert ng no bake at no steam? Nako, tara, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng Choco Butternut Munchkins. Tara, simulan na natin. So, ito talaga guys ay ginawa ko para sa inyo na mga walang oven at hindi nyo nakakailangan pa mag-bake para dito. Ang ginamit kong pang-cake natin dito ay yung chocolate graham crackers. Pag pinaperusin lang natin ito at i-grind natin. Kung wala naman kayong grinder na katulad nito, okay lang yun. Pwede tayong gumamit ng graham na crush na or pwede rin naman tayong gumamit ng mga instant cake na nabibili natin sa tindahan. So kung bibili kayo ng mga cupcake, parehas lang dapat ang measurement yung kakailanganin natin. At syempre, para ma-enhance pa yung flavor nito, lalagay lang ako dito ng konting asin at ng cocoa powder at syempre ng ating melted butter. Para naman sa pampatamis guys ay talagang gumamit ako dito ng condensed milk kasi ito yung pampabinder din natin dito sa ating graham crackers. Halo-halo lang natin ito hanggang sa makuha na natin yung right consistency. At paano ito malalaman? Ito. So kumuha na tayo ng kaunting measurement dito at i-roll yun natin. Kapag hindi pa ito nagpo-form ng balls, ay magdagdag pa tayo ng kaunti pang condensed milk. Again, haluin lang natin ito at mag-check tayo ulit ng kapiraso at kapag ito ay nagpa-form ng balls sa katulad nito, okay na yan. At syempre, para pantay-pantay yung ating munchkins, gumamit ako dito ng 1 tablespoon ng pang-scoop. So ito guys, talaga ay tamang-tama para sa munchkins na size. At dito sa ating measurement ay eksakto nakagawa tayo ng 28 pieces. At para naman sa ating pang-coating, ito, sa kawali naglagay ako dito ng all-purpose flour. So dito guys ay kailangan talaga muna natin ito lutuin over medium-low heat for 5 minutes. Huwag natin ito medyo tutustahin ha. Ayan, so 5 minutes, ayan ay eksaktong-eksakto lang para maluto yung ating harina. Maglagay lang tayo dito ng hole sa gitna. Patayin na natin ang apoy at para naman sa ating pampatamis. Ito guys eksaktong-eksakto lang talaga yung tamis nito. Naglagay ako dito ng powdered sugar or confectioner sugar at ng kaunting asin. So again, haluin lang natin ito at maglagay tayo ulit dito ng hole sa gitna. Nilagay ko na rito yung ating melted butter at yung ating pampakulay ng color orange. So yung hawak ko nga gel, orange, food color, lahat yan guys nilagay ko na talaga kasi parang nakukulangan pa ako sa kulay nito. Pero I highly suggest na huwag na tayong maglalagay pa ng mga extra na pampakulay or liquid na food color kasi makaka-apekto ito sa lasa ng ating pang-coating. Parang papait ba? At ang ating last step dito ay kailangan na i-strain natin ito hanggang sa 3 beses para lang maging pino ang ating streusel ang tawag sa ating coating. So ito ay kukulang natin. Mas madali talaga kung ilalagay na natin lahat ito sa ating streusel at gumamit tayo ng gloves para talagang mapabilis yung pag-coat nito. And now it's done! Easy as 1, 2, 3 na homemade choco butternut munchkins. Eto syempre hindi mawawala. Ang tanong ni Mama Shirley, anong kulay ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na homemade choco butternut munchkins? Ang inyong sagot sa comment box section. Syempre kainan portion. Kain po tayo. Nako guys, ang lambot nito at tama-tama lang yung tamis na nilagay natin dito at talaga namang magugustuhan ng mga bata. Pati lasa nito guys, nako perfect na perfect yung texture niya na hindi talaga mo aakalain na graham yung ating ginamit dito. Nakagawa na kasi ako ng streusel dati, yung pinaka-coating. Talagang pumait talaga siya sa sobrang dami talaga ng kulay na nalagay natin dito. Kaya dapat guys, hinay-hinay lang at isang maliit na food color lang dapat yung lagay natin. So ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!